Diyos at ituro mo ang mga bagay na ito. Huwag mong hayaang hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging halimbawa ng mga mananampalataya sa pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at sa kalinisan. Tayo po yung muling manalangin. Ama, salamat po sa pagkabasa ng iyong salita at muli naming hinihingi ang iyong tulong na maunawaan ang mga bagay nito. At bigyan nyo rin po kami ng pusong mapagpakumbaba na magpasakop sa anumang utos ninyo upang sa ganon ang buhay na tinubos ng aming Panginoong Jesucristo ay magbigay ng luwalhati sa inyong pangalan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Napanood nyo na siguro yung nag-viral na preaching o yung pari na sinabihan niya ng bobo yung mga taong kanyang pinapangaralan, no? Dahil may mga nagtatanong at may mga haters daw siya na nagsasabi bakit daw siya gumagamit ng tablet. Nabasa ko nga na tinawag siyang si Father Gadon. Naalala niyo si Gadon nung kasagsagan ng eleksyon na sinabihan niyang bobo yung mga tao. At itong padre na ito, habang siya ay nangangaral, ay sinabihan niya rin ng bobo yung kanyang mga pinangaralan. Ngayon, wala pong mali sa kanyang punto na gusto niyang iparating. Dahil sinabi niya na malabo na ang kanyang ang kanyang paningin, kaya kailangan niya ng tablet para mas lalong maging maliwanag at makapangaral siya ng maayos. Pero yung tono ng kanyang pananalita at ang salitang kanyang ginamit ay isa pong tanda ng isang abusadong leader. Dahil sa posisyon at siguro sa tagal na ng panahon sa kanyang posisyon, nag-aastang parang bossing sa kanyang parish. Meron siyang sense of superiority, kaya kaya niyang pagsalitaan ng mga masasakit na salita ang kanyang mga pinangangaralan. Ngayon, okay lang sana dahil Katoliko ito at pari. No, wala tayong kinalaman sa kanya kasi Katoliko at pari yun. At nakakalungkot lang dahil maging sa mga protestante ay marami pong ganitong pastor. Alam po ninyo ang background ko, ako'y lumaki sa pamilyang pastor at simula pagkabata maraming pastor akong nakilala na ganito ang kanilang ugali. Hanggang ngayon maraming pastor na ginagamit ang kanilang otoridad sa loob ng iglesia na merong abusadong paraan. Madalas nilang ginagamit ang intimidasyon o pananakot at manipulasyon at panlilinlang. Makikita natin yan doon sa ating text sa chapter 4 verse 1 to 3 kung saan maraming mga tagapagturo na ginagamit yung mapandarayang espiritu. Sabi doon sa verse 1 ngayon ay maliwanag na sinasabi ng espiritu na sa huling panahon ang iba'y tatalikod sa pananampalataya sa pamagitan ng pakikinig sa mga mandarayang espiritu at sa mga aral ng mga demonyo. At sa verse 3 sabi dito, kanilang ipagbabawal ang pag-aasawa at pag-uutos na lumayo sa mga pagkaing nilalang ng Diyos. Nakita natin last time na may mga taong nagtuturo ng malayo sa salita ng Diyos at ipinapangharal ang kanilang mga sariling utos, ang kanilang mga sariling pagbabawal na hindi naman pinagbabawal ng Diyos at hindi naman ipinag-uutos ng Diyos. Gumagamit sila ng mga intimidation tactics o pananakot. Gagamit sila ng mga masasakit na salita, mapanlait na salita, mapanghusgang pananalita tulad ni Father Gadon na binigyan kong introduction. Pwede silang magtaas ng boses. Pag tinaasan nila ang kanilang boses dahil natakot ka, susunod ka na lang kasi natakot ka sa kanyang pananalita. Meron din gumagamit ng power tripping. Gagamitin nila ang kanilang posisyon para makuha o masunod ang kanilang gusto. Pastor ako, dapat sumunod ka sa akin. Mas matanda ako, dapat magpasakop ka sa akin. Lahat yan ay intimidasyon o pananakot. Pero gumagamit din sila ng mga tinatawag nating manipulation tactics. Merong gumagamit ng flattery. Yung flattery po, yung pagsasalita ng mabulaklak. Pasusunurin ka nila sa pamagitan ng magagandang salita. Kikilitiin ka sa tenga. At dahil malambot na ang iyong puso mula sa kanilang pananalita, susunod ka na sa kanila. Tandaan natin, mga kapatid, kadalasan sa mga maraming magbigay ng papuri, sila po yung mga taong maraming chismis at paninira. Mabulaklak na pananalita pagkaharap mo, pero chismis at paninira pag nakatalikod na. Ito po ay manipulasyon. Meron din gumagamit ng charity. Dito po nabubuhay ang mga kulto. Bakit ang dami-daming kulto at hindi sila umaalis? Dahil po sa manipulasyon ng charity. Dahil sa tulong na bigay nila,
mapapasunod nila ang mga tao. Kahit mali na ang turo, kahit maraming kasalanan, kahit alam mong mapagkunwari yung mga nagtuturo, pero dahil sa gratitude mula sa tulong na ibinigay sa kanila, susunod at susunod pa rin sila. Kaya hindi makatakas yung mga nasa kulto dahil meron na silang gratitude dun sa mga tumulong sa kanila. Pero ito pa rin po ay manipulasyon. Pagmasdan ninyo yung mga politiko, pag nahuli sila sa isang anomalya, anong ginagawa nila? Isinusumbat nila yung tulong nila. Hindi nyo ba alam na ako nagpagawa niyan? Hindi nyo ba alam ako nagpagawa nito? Pero pag tinanong mo kung saan nila ginuha yung tulong na yon, sasabihin nila, ay sa kaban ng bayan, pera mo rin pala. Ganito minsan ng ibang leader sa loob ng iglesia. May kasalanan, pag nahuli, isusumbat ang kanilang tulong sa member. At pag tinanong mo, saan mo kinuha yung tinulong? Sa pera ng church. Kaya nga minsan, mas maganda lang hindi makakuha ng tulong mula sa mga taong ito, kasi kung darating ang panahon, isusumbat lang din pala sa iyo. Ito po ay manipulasyon sa pamamagitan ng charity. Tutulungan ka para maging sunod-sunuran ka. Or meron din guilt tripping. Pag sumunod ka sa gusto ko, humble person ka. Tunay na naglilingkod ka sa Panginoon. Pero pag hindi ka na sumunod sa gusto ko, hindi ka humble. Mayabang ka at hindi ka na tunay na lingkod ng Diyos. Parang mamanipulahin ka na para bang sila na ang pamantayan ng humbleness. Palalabasin na meron kang kasalanan, gayong wala ka namang kasalanan. Kumbaga ipinapantay nila bilang kasalanan ang bagay na hindi nila gusto o laban sa kanila. O hindi ko gusto yan, kasalanan yan. O laban ka sa akin, kasalanan yan. Guilt tripping. Or sa pagkukunwari, palalabasin na ikaw ang mali, kahit na sila ang merong kasalanang ginawa. Minsan nga, mamamangha ka na lang talaga na sa galing nila magmanipula. Kumbaga, sila na yung nagkasala, ikaw pa rin yung mali. Kumbaga, may mga nagsasabi, natisod kayo sa aking pag-uugali, kasalanan niyo yan. Wala silang accountability. Pag ibang taong nagkasala, malalang disiplina. Pag silang may kasalanan, dapat silang patawarin. Manipulation. Or, paawa, effect. Na, papansin niyo po ba yung mga politiko? Na kapag sila'y nahuli, bigla na lang nagkakaroon ng wheelchair? Bigla na lang nagkakaroon sila ng neck braces? Yung po ang tinatawag nating paawa effect. Mamanipulahin ka, yung damdamin mo, para maawa ka sa kanila, para gumaan ang iyong hatol sa kanila. Pag mumukain na sila pa ang biktima, kahit na sila ang nagkasala. Tandaan po natin kapag tayo ang nagkakasala at may mga taong bumabatikos sa atin, hindi po persecution ang tawag doon. Tayo ay binabatikos dahil tayo ay nagkasala. Ngayon lahat po ng ito ay abuso sa otoridad, yung intimidation o pananakot, manipulasyon o panlilinlang. Kaya ngayong umaga, makikita natin at ang title ng ating pag-aaral ay yung pinanggagalingan at paggamit ng otoridad ng isang leader, particular sa loob ng iglesia. Dahil itong text natin ay sinulat ni Pablo, naka-address kay Timoteo, patungkol sa pangunguna sa iglesia. Ngayon, may maliwanag po na may otoridad na iniligay ang Diyos sa sanlibutan. Siguro, magbibigay ako ng kaunting tanong. Sino ang itinalagang ulo sa gobyerno ng Diyos? Mga presidente. Sino ang itinalagang ulo ng Diyos sa mag-asawa? Ang lalaki. Ngayon, ang tanong ko, sino ang tinalagang ulo sa iglesia? Si Kristo. Pero yung iba sa atin nabanggit ay pastor. Ngayon, hindi ko po kayo minamasama dahil madalas pong yan ang nagiging labas o paniniwala ng maraming tao. Na ang tingin nila sa pastor ay ulo ng iglesia. Pero tatandaan po natin mga kapatid, wala pong ibang ulo ang iglesia maliban kay Kristo. Sa mga pastor po ay hindi ulo ng iglesia, kundi mga katiwala. Pero ang tanong, may otoridad po ba ang mga pastor sa loob ng iglesia? Well, yes. Kung titignan natin ang text natin sa verse 11, may kita natin doon ang sinabi ni Pablo. Sabi niya dito, iutos at ituro mo. Kung walang otoridad ng isang pastor, hindi siya pwedeng mag-utos. Pero nakita natin dito na
inuutusan o inaatasan ni Pablo si Timoteo na mag-utos. Ito po'y naghahayag sa atin na merong pong otoridad ang isang pastor sa loob ng iglesia. At kung maaalala natin sa 1 Timothy chapter 3, verse 1 to 5, yung mga kwalifikasyon ng isang pastor, particular po doon sa verse 4, sabi dito, dapat ay pinamamahalaan niyang mabuti ang kanyang sariling sambahayan, sinusupil ang kanyang mga anak at may lubos na paggalang. Sapagkat ang sinuman ay hindi marunong mamahala ng kanyang sariling sambahayan, paano niya pangangalagaan ng iglesia ng Diyos? Dito pa lang sa kwalifikasyon, kailangan daw makita na ang isang pastor o isang tao na gustong maging pastor ay dapat namamahala ng mabuti sa kanyang sariling tahanan. Kasi kung paano niya pamahalaan ang kanyang tahanan, ganun din niya pamamahalaan ang iglesia. Kaya nga hinihingi dito, dapat mamahala siyang mabuti. Para kung siya'y namamahala ng mabuti sa kanyang tahanan, mamamahala din siyang mabuti sa loob ng iglesia. Sa 1 Timothy chapter 5 verse 17, ito rin po ang sabi. Tingnan ninyo. Sabi dito, ang matatanda na namamahalang mabuti. So napakaliwanag po na ang isang pastor, matatanda o elders ay merong otoridad sa loob ng iglesia. So ang issue po dito ay hindi kung may otoridad ang pastor, merong otoridad ang pastor. Ang issue ay kung papaano ginagamit ang otoridad na ito. Bastan natin ng 2 Corinthians chapter 13 verse 10. 2 Corinthians chapter 13 verse 10. Tingnan natin ang sinabi ni Pablo patungkol dito. 2 Corinthians chapter 13 verse 10. Kaya't isinusulat ko ang mga bagay nito samantalang ako'y wala pa sa inyo upang kapag ako'y dumating ay hindi na ako kailangan maging mabagsik sa aking paggamit ng kapamahalaang ibinigay sa akin ng Panginoon para sa ikatatatag at hindi sa ikawawasak. So dito makikita natin na ang otoridad ay mula sa Panginoon. Sino nagbigay daw ng kapamahalaan kay Pablo? Walang iba kundi ang Panginoon. Hindi po ito mula sa tao, hindi ito dahil sa katandaan, hindi ito dahil sa kanyang talino, hindi ito dahil sa kanyang galing. Ang kanyang otoridad ay bigay ng Panginoon. Makikita rin din natin yung layunin ng otoridad. Ang sabi dun sa dulo, para sa ikatatatag at hindi sa ikawawasak. Ang pangunahing layunin ay para tumatag ang iglesia sa pananampalataya sa Diyos. Yun ang paggamit ng otoridad ng isang pastor. At ito po ang ina-address ni Pablo sa ating talata. So balikan natin yung ating talata sa 1 Timothy chapter 4 verse 11 to 12. Ang ina-address po dito ay papaano gagamitin ang otoridad para tumatag ang mga pinangungunahan. Paano gagamitin ang otoridad para tumatag ang mga pinangungunahan? Dalawang bagay ang makikita natin dito. Una, iutos at ituro ang salita ng Diyos. Pangalawa, maging halimbawa. Okay, yun po yung ating punto. Iutos at ituro ang salita ng Diyos. Pangalawa, maging halimbawa. So una, iutos at ituro. Sabi doon sa verse 11 ng ating text, iutos at ituro mo ang mga bagay na ito. Nakita po natin sa chapter 4, verse 1 hanggang 3, yung turo ng mga bulaang guro. Diba? Napansin natin kanina, meron silang mandarayang espiritu at mga aral ng demonyo. Yan kanilang tinuturo. At sabi sa verse 3, sila ay nag-uutos, nagbabawal. So, mapapansin natin, may utos at pagtuturo din ang mga bulaang guro. Kaya lang, ang kanilang iniuutos at itinuturo at dinidemand sa mga tao ay mga gusto nila at hindi ang maliwanag na gusto ng Diyos mula sa kanyang salita. Tandaan natin mga kapatid, ang otoridad ay galing sa Diyos, kaya ang otoridad ng isang leader ay dapat mula rin sa salita ng Diyos. Kasi ginagamit po yung verse na ito sa verse 11 ng ating text na ituro utusan. Ginagamit ng iba para i-justify nila na pwede silang mag-utos nang wala namang kinalaman sa salita ng Diyos. Pero gusto kong bigyan pansin natin yung sinasabi dito ni Pablo sa verse 11. Iutos at ituro mo ang alin? Mga bagay na
ito, yung mga nakasulat ng salita ng Diyos, ang Word of God, ang dapat iutos at ituro. Kaya nga, nagiging authoritative lang o may otoridad lang ang desisyon ng isang pastor o kahit ng iglesia kung ito ay consistent sa salita ng Diyos. Kaya nga tungkulin ng pastor na ituro, iutos ang salita ng Diyos at hindi iutos at ituro ang mga sariling kagustuhan at preferences. Sabi dun sa verse 13 hanggang 16, basahin natin. Verse 13 ng ating text sa chapter 4. Hanggang sa dumating ako, bigyang pansin mo ang hayagang pagbabasa ng alin? Kasulatan, ang pangangaral at pagtuturo. Huwag mong pabayaan ang kaloob na sa iyo ay ibinigay sa pamagitan ng propesiya na may pagpapatong ng mga kamay sa kapulungan ng mga matatanda. Gawin mo ang mga bagay na ito. Italaga mo ang iyong sarili sa mga ito upang ang iyong pag-unlad ay makita ng lahat. Ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Manatili ka sa mga bagay na ito sapagkat sa paggawa nito ay maliligtas mo ang iyong sarili at mga nakikinig sa iyo. Ang iglesia ng Diyos, ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo, dito mo ibuhos ang iyong lakas, dito mo ibuhos ang iyong oras sa pangangaral ng salita ng Diyos dahil ito ang kailangan ng iglesia. Ngayon yung utos po na mula sa salita ng Diyos ay sumasagot sa tanong kung anong dapat gawin ng isang mananampalataya. Kung nagtatanong tayo, anong dapat kong gawin? Hanapin natin yung mga utos ng Diyos. At ang mga turo po ay sumasagot sa dahilan sa pagsunod sa utos at kung papaano susundin ang utos. So magkatambal po palagi yan ang utos at pagtuturo. Yung utos, malalaman natin, ito yung pinapagawa sa akin ng Diyos. Ang turo, pinapakita sa atin, ito ang, kaya ko gagawin ito dahil ito sinabi niya. Paano ko gagawin ang utos niya? Sa pamagitan pa rin ng pagtuturo. So magkatambal po yan, ang utos at pagtuturo. Kaya nga sinabi ni Pablo, iutos at ituro mo ang mga bagay nito upang sa ganon, masunod ng mananampalataya ang utos ng Diyos na may tamang motibo at sa tamang paraan. Yung pong ginagawa natin every Sunday, nangangaral ng salita ng Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos, nagbabasa ng salita ng Diyos, para malaman natin kung anong kalooban ng Diyos at anong dapat natin gawin bilang isang tao ng Diyos. Kaya nga ang pangunguna po ay hindi po sa pamamagitan ng pamimilit, ng pagdedemanda, ng intimidation at manipulasyon. Kundi persuasion, paghimok, paghikayat sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi intimidation, hindi manipulation, hindi pagdedemand ng mga personal preference at personal interpretation ng text. Hindi pagbobosing na walang pagkakataon maglabas ng saloobin ng ibang tao. Hindi po ito dictatorship na kokontrolin lahat ng pananalita ng mga tao. Nakakatawa nga minsan Yung mga taong mahilig mangontrol ng pananalita ng iba, sila pa yung hindi marunong magkontrol ng kanilang mga sariling pananalita. Hindi po yun ang iglesia ng Diyos. Iisa lang ang Panginoon ng iglesia at iisa lang ang Panginoon ng konsensya. Ito po ay kinuha at ibinigay kay Kristo. Siya ang nagdusa para sa iglesia, siya ang namatay para sa katubusan ng mga mananampalataya, kaya sa Kanya ang iglesia. Kaya walang sino man ang may karapatan na mamanginoon sa Kanyang iglesia. Kaya nga nagagalit tayo sa mga papa, sa mga nagtataas ng kanilang mga sarili. Dahil alam natin na walang ibang Panginoon maliban kay Kristo. Kaya tuwing may tatayong tao na nagsasabi na siya na ang Panginoon, sundin yung gusto niya, nalabag sa kalooban ng Panginoon, hindi natin siya dapat sundin. Walang sino man ang may karapatan na pangunahan ng konsensya ng kanyang mga tao. Binili ni Kristo ang kalayaan ng kanyang iglesia. Basahin natin ng James chapter 4 verse 12. Tingnan niyo sinabi ng talata. Sa James chapter 4 verse 12.
Itong sabi ng talata. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom. Siya na may kapangyarihang magligtas at pumuksa, kaya sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Sinong tinutukoy dito? Ang ating Panginoon. Siya lang po ang nagbibigay ng kautusan. Kaya ang dapat sundin ng mga tao ay ang kautusan nino? Ni Kristo. At siya lang din ang hukom. Kaya ang may karapatan na hukuman, humatol, ay walang iba kundi si Kristo. Kaya nga sabi niya doon, sino ka na humahatol sa kapwa? Sino ka para magbigay ng utos na hindi niya pinag-uutos? Sino ka para hatulan ang kanyang mga tao? Sino ka? Kailangan ang tao ay ma-persuade sa pagsunod sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dahil ang pagsunod po, dahil sa takot, ang pagsunod dahil sa awa, ang pagsunod dahil sa gratitude sa pastor, ay hindi po pagsunod sa Diyos. Ngayon, may magsasabi, kung ganyan, wala nang lugar ang pastor. Kasi kung susunod lang naman tayo pala sa utos ng Diyos, di Diyos na lang sundin natin, hindi na yung pastor. Anong role o may role pa ba ang pastor? Ito na po yung pangalawang punto. Ang role ng pastor sa kanyang otoridad ay maging halimbawa. Maging halimbawa. Doon sa ating text sa chapter 4 verse 12, itong sabi, huwag mong hayaang hamakin ng sino man ng iyong kabataan, kundi ikaw ay maging halimbawa. Hindi po yan optional, kundi ito'y dapat gawin, maging halimbawa ng mga mananampalataya sa pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at sa kalinisan. Upang tumatag ang mga pinapangunahan, dapat gamitin ng mga nasa katungkulan ang kanilang otoridad na may magandang halimbawa. Ang pinakamabisang persuasion ng pastor ay ang sarili niyang buhay bilang halimbawa. Mga kapatid, kahit na napakagaling mangaral ng nasa inyong harapan, kahit gaano pa katama ang ipinapangaral sa inyong harapan, kung hindi naman makita sa kanyang buhay ang kanyang ipinapangaral, hindi rin kayo mape-persuade sa salita ng Diyos. Hindi kayo mapapasunod sa salita ng Diyos. Sabi din sa 1 Peter chapter 5 verse 3. Basahin natin 1 Peter chapter 5 verse 3. Sabi dito ni Pedro, 1 Peter chapter 5 verse 3, huwag kayong maging Panginoon ng mga pinangangasiwaan ninyo. Anong dapat gawin? Kundi kayo'y maging mga halimbawa sa kawan. Napakaliwanag na utos ng Diyos. Ang mga pastor, ang pangunahing modelo ng pagsunod sa salita ng Diyos. Napakataas po ng standard ng pagiging pastor. Hindi po mababa. Kaya nga, pag binalikan natin yung mga kwalifikasyon, napakataas. Bakit? Kasi ang pastor ang pangunahing modelo ng pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya nga nakakapanghina kung mismong pastor ang hindi nagiging magandang halimbawa sa iglesia. Kahit sinong taong tanungin mo, mananampalataya man o hindi, matagal man o hindi, kapag ang pastor na dapat nagiging modelo ay nagiging hindi magandang halimbawa, nakakapanghina yun. Nakaka-discourage. Hindi ito nakakatulong sa iglesia, kundi ito'y nakakawasak sa iglesia. Isang uri din ng pang-aabuso ng otoridad yon. Kumbaga marunong mag-utos, magturo, mag-rebuke, pero hindi kayang ipakita sa sariling buhay. Spiritual abuse. Kaya nga sabi dito ni Pablo doon sa ating text, sa verse 12, maging halimbawa ng mga mananampalataya. May kita natin doon sa verse 12, balikan natin yung verse 12, na may mga taong hahamak kay Timoteo sa kanyang kabataan.
Pag-aaralan natin next Sunday patungkol sa kabataan at sa katandaan. Pero sa ngayon, gusto kong tingnan natin yung bagay na ito. May mga tao na hahamakin si Timoteo sa kanyang kabataan. At ang advice ni Pablo ay hindi ipagpilitan ang katagalan niya sa iglesia. Kasi kung titignan natin yung buhay ni Timoteo, maaaring simula pagkabata, nasa iglesia na siya. Kasi yung pagtuturo ng kanyang lola at nanay, kung susumahin mo yung taon, maaaring matagal na siya sa loob ng church. Mula pagkabata siguro. Pero ang advice ni Pablo, hindi niya sinabi, ipagpilitan mo, matagal ka na sa church. Or hindi niya rin sinabi na ipagpilitan mo na marami kang alam. Kasi maalala natin na si Timoteo ay anak sa spiritual ni Pablo. Disciple ni Pablo. Sabihin marami itinuro si Pablo kay Timoteo. So masasabi natin na si Timoteo ay maraming kaalaman sa salita ng Diyos plus yung mga itinuro pa ng kanyang lola at ng kanyang nanay. Pero sinabi dito ni Pablo na pag may humamak sa iyong kabataan, hindi niya ipinagpilitan na mas madami kang alam sa kanila. Hindi yun ang advice ni Pablo. Diba? Or hindi niya rin ipinaglaban o sinabihan si Timoteo na ipaglaban mo ang iyong posisyon. Oy, ako yung apostol. Itinalaga kita dyan sa Epeso. Sabihin mo sa kanila yon. Ikaw yung bida dyan. Ikaw yung tinalaga ko dyan, kaya ipaglaban mo yung posisyon mo. Sabihin mo sa kanila na porket bata ka, may posisyon ka pa rin dyan. Hindi yun ang advice ni Pablo. Anong advice ni Pablo sa kanya? Basahin natin muli. Huwag mong hayaang hamakin ng sino man ng iyong kabataan, kundi ikaw ay maging halimbawa. Nakikita niyo yung pagkakaiba, mga kapatid? Hindi niya in-enforce yung kanyang katagalan, hindi niya in-enforce yung kanyang karunungan, kundi ipinaalala niya kay Timoteo na gamitin mo ang iyong otoridad sa pamamagitan ng pagiging mabuting halimbawa. Sa mga mananampalataya, saan? Sa pananalita. Nakokontrol niya ba ang kanyang labi? Naalala natin sa James, isa yun sa pinakamahirap kontrolin sa tao. Pero dahil makapangyarihan ng banal na spirito, dapat makikita sa pananalita. Ang mga sinasabi niya ba ay para sa ikatatatag o sa paninira? Sa pag-uugali, nakikita ba sa kanya ang bunga ng banal na spirito? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, humility, self-control. Nakikita ba sa kanyang buhay yun? Pag-ibig, may tunay ba siyang pag-ibig sa Diyos? Sa kanyang mga salita? Sa iglesia, mga member na ipinagkatiwala sa kanya? Sa mismo niyang asawa bilang halimbawa ni Kristo at iglesia? Sa kanyang mga sariling anak? Dapat makita sa kanyang buhay yun. Sa pananampalataya, paano niya tratuhin ang salita ng Diyos? Ginagamit niya lang ba ang salita ng Diyos para suportahan ang personal niyang gusto? O sinisiyasat upang malaman kung ano ba talaga ang gusto ng Panginoon? At sa kanlinisan, anong relasyon niya sa kasalanan? Ipinagtatanggol niya ba at pinagtatakpan ng kanyang sarili? Nagdadahilan ba siya sa kanyang kasalanan? O tumatanggap ba siya ng rebuke mula sa ibang tao? Handa ba siyang magbago mula sa salita ng Diyos? Kailangan makita sa kanyang buhay. Mga kapatid, tandaan natin, hindi maliit na bagay ang kasalanan ng isang pastor. Hindi maliit na bagay ang mga pagkukulang ng isang pastor sa mga bagay na binanggit dito ni Pablo. Dahil again, ang pastor ay dapat maging halimbawa saan? Mga mananampalataya. Hindi po tama na pagpalakihin ang mga bagay na maliliit na problema. Pero hindi rin tama na paliitin ang mga bagay na malaking problema. Ang pagiging hindi magandang halimbawa ng isang pastor sa pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at sa kalinisan ay isang malaking problema sa loob ng iglesia. Tandaan natin ng pastor ang pangunahing modelo ng pagsunod sa salita ng Diyos. So bilang aplikasyon, mga kapatid, ipapalawakin ko hindi lang mga pastor ang bagay dito dahil mga may otoridad ang pinag-uusapan natin. So sa mga pastor, mga leader, maaaring boss sa business, mga magulang, at maging mga kalalakihan sa kanilang asawa.
Ipinagkatiwala ng Diyos ang otoridad na meron tayo, kaya siguraduhin tama ang paggamit natin ng otoridad na ito. Ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ang otoridad na yan. Kaya kung hindi natin gagamitin ng tama, ipagsusulit natin lahat sa Panginoon. Anumang abuso, anumang intimidasyon, anumang manipulasyon, anumang pagpapabaya, anumang pagpupumilit sa sariling gusto, anumang hindi pagiging magandang halimbawa, lahat ng yan ay pagsusulit sa Panginoon. Makatakas man tayo sa kahihiyan sa mata ng tao at ng ating mga sarili sa pag-justify ng ating kasalanan, hindi tayo makakatakas sa hayagang paghahatol ng Diyos. Darating at darating. Kaya kung inuudyo ka ng sinuman na nasa katungkulan, magsisi. Aminin ang kasalanan, huwag pagtakpan, ilantad, huwag i-justify ang sarili upang magkaroon ng tunay na kapatawaran. Handa ang Diyos na magpatawad sa sinumang tao. Tinatanggap niya ang mga nagpapakumbaba, pero itinataboy niya ang mga nagmamataas. Pangalawa, inihiling ko ang iglesia, ipanalangin niyo ang mga leaders. Mga pastor, mga magulang, mga boss, mga asawang lalaki. Ipanalangin ninyo na ang mga leaders na ito ay gampanan nila ang kanilang mga otoridad na merong katapatan sa salita ng Diyos. Dahil kung hindi natin sila ipapanalangin, magpapatuloy ang pang-aabuso, magpapatuloy ang pagkakasala. Panghuli sa mga hindi mananampalataya, ang abusadong leader, ang pangit na halimbawa, ay hindi dahilan upang magpatuloy ang sinuman sa huwad na daan. Tandaan natin si Judas. Nasa kanya na ang harapan ang perfect na tagapagturo. Nasa kanyang harapan na ang perfect na example. Pero dahil hindi siya nagsisi sa kanyang kasalanan, dahil hindi siya sumampalataya kay Kristo, siya ay napahamak. Ito rin ay totoo sa lahat ng mga taong hindi nagsisisi at sumasampalataya sa Panginoon. Huwag mong gamiting ang kabulukan ng gawa ng mga taong makasalanan para lisensya na magpatuloy ka sa kasalanan. Kung hindi sila naging magandang ehemplo, kung sila ay gumagamit ng abusadong paraan ng kanilang otoridad, hindi po yun lisensya na magpatuloy ka rin sa kasalanan. Kaibigan, magsisi ka at sumampalataya kay Kristo. At nawa ikaw ang gamitin at tunay na baguhin para maging magandang halimbawang mananampalataya. Mga kapatid, maliwanag po ang salita ng Diyos. May otoridad, pero mananagot kung paano gamitin ito. Tayo po ay manalangin.